lang, for the sake of others. Yan, ang pressure daw is privilege. Kung nape-pressure ka ngayon sa buhay mo, it's okay. Kasi hindi lahat ng tao kayang mag-stretch sa limit niya. 'Pag hindi mo kasi sinubukan na lumabas sa comfort zone mo for the rest of your life, andiyan ka lang, walang magbabago. Ay, may pumapasok pa. Okay, share screen na ako. Yan, thank you sa pagko-correct. So again, this is not BTS. Module 1 lang 'to, guys, Sabi ko, every time na meron kaming mga lakad, kailangan meron kaming gagawin para merong maiiwan do'n sa mga hindi kasama sa lakad. Tsaka yung mga kasama sa lakad para meron din kayong matututunan at madadala niyo sa pupuntahan natin. Right behavior, right business behavior. Yan, tatakpan, eh. Yan, sabi nga dito, ano ba 'to, si Zoom tinatakpan yung screen ko. Yan, professionalism creates trust. Trust creates long-term business. Kasi kapagka mawawalan ka ng integrity, ang tagal niyang ibalik, lalo 'pag ang tao nawalan sa'yo ng tiwala, ang hirap ibalik. Kayo ba 'pag ang isang tao ba nakagawa sa inyo ng kapalpakan, kapagka nagsinungaling, madali bang pagtiwalaan ulit? Yes or no? Madaling pagtiwalaan, yes. Mahirap, no. Yan, paki-type. Gusto kong marinig yung mga ano niyo, insight. No, 'di ba? Parang nga sinabi ni chairman tsaka ni Miss Lisa, 'pag ang isang 'pag kunyari asawa mo nahuli mo na nambababae o nanlalalaki harap-harapan, tapos ibinenta pa yung mga ari-arian niyo ng hindi mo alam or alam mo na binenta pero wala namang binigay sa'yo, patatawarin mo pa ba? Yun yung question nila sa'kin, Meron ka pa rin bang forgiving heart kahit harap-harapan ka ng niloko, binenta pa lahat ng mga meron kayo, tatanggapin mo pa siya ulit? Wag naman yes or no, parang ang sagot naman, 1 for yes, 2 for no. Yan, para dun sa question na yon. Sabi ni Risa 2, ni Sunshine 2. 'Di ba, ang mahirap magtiwala kasi kapagka nasira na. Kaya dapat kung meron tayong iingatan, yung tiwala ng mga tao. Ang iingatan natin lagi kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin. Kailangan lagi natin siyang kayang panindigan. So, ang unang way, may pinakamahirap kasi talaga para mag-succeed is yung disiplina. Ang hirap nga magpapayat, 'di ba? Parang parang sa'kin mas mahirap magpapayat kaysa magpayaman, mas madaling magpayaman kaysa magpapayat. Kasi disiplina pa rin yung kalaban mo diyan, sarili mo. Kailangan gawin mo kung ano yung tama. Kahit nagugutom ka na 'wag kang magnanakaw. Yan ang tinuturo sa'kin ng lolo't lola ko kahit mga illiterate sila. Tama ba yun? Kahit pa sabihin na gipit ka na 'wag kang magnanakaw, 'wag kang maghahangad ng hindi sa'yo. Tama or tama? Ang tinuro nga rin sa'kin nung bata, 'wag magsisinungaling, 'pag nagsinungaling daw, hihilahin daw yung dila, puputulin daw, tatahiin. Kaya takot ako magsinungaling nung bata ako. Natuto ako magsinungaling nung nagkaroon na ako ng ano, ng asawa. Kasi 'pag may naniningil sabi niya, sabihin mo wala ako dito 'pag may tumawag, sabihin mo wala. Sabi ko, "Bakit?" Parang hindi ko matanggap dati na bakit kailangan magsinungaling. Kasi hindi ako lumaki na sinungaling. Ayan, tama po, sabi nila. Ay, hi Paul. 'Pag naputol, balik lang kayo ulit, okey? Good evening, Coach. Then we have to create a very warm team culture. Dapat yung culture natin, hindi lang siya puro pera-pera. Hindi lang siya dahil, "Uy, ang lakas ni Risa." Si Risa lang yung ano, si Risa lang yung, bibigyan ng pabor. Dapat walang pabor. Nagkakaroon lang naman talaga ng incentive dahil sa sipag. Pero it doesn't mean na kapag wala kang benta, hindi ka na member, member ka pa rin. Parte ka pa rin ng pamilya natin. Wag mong iisipin na wala kang kwenta dahil wala kang benta, hindi yan totoo. Feeling mo lang yan, nagi-guilty ka lang, okey? Bibigyan ko ulit ng clarity, Hindi dahil wala kang benta, wala ka ng kwenta. Pakiramdam mo lang yan. Kasi gano'n talaga sa buhay. So, isa 'yan sa matututunan niyo sa bootcamp, na kapagka hindi mo ginalingan sa buhay, hindi ka makakakain ng masarap. Gano'n lang 'yun, nagre-reciprocate siya. Pero sa community natin, whether may benta ka or wala, still you are part of the family.
Parang sa pamilya natin 'yan, merong nag-aakyat ng pera, merong hindi, pero parte pa rin sila ng pamilya. Yun nga lang, ang merong boses talaga yung nag-aakyat ng pera. Tama or tama? So, huwag kayong magtatampo dun sa nag-aakyat ng pera, siya na lang lagi ang favorite kasi siya yung masipag, siya yung magaling, ganun talaga. Hindi naman kasi puwedeng ikaw yung ano, ikaw yung nakahiga ka lang sa bahay, tapos ikaw pa yung pagsisilbihan, ikaw pa yung bida, 'di ba? "O saan tayo kakain?" Ikaw pa higa-higa ka lang, "Eh, gusto ko steak." Tapos wala kang ambag. Ano, something like that. Nothing personal again, guys. Walang personal dun sa mga sinasabi ko. Basahin natin yung mga chat. Ayan. Sa akin lang ba nagcha-choppy-choppy si coach o sa inyo din po? Ayan. Choppy ba ako sa inyo? Baka sa connection, Mag-ano kayo, mag-data kung mahina ang inyong internet. Teka lang, ayusin ko yung bangs ko, Gulo, charis. Tinatabi ko 'yan. Okay, going back. Okay, clear naman daw. Again, disclaimer, kung ano yung maririnig niyo for tonight, this is nothing personal. We are here as a family and I am here para i-align tayong lahat. Okay? Wala ka man benta, wala ka man bagong member, 1 taon, 3 taon ka mang member ni MCOR, tapos wala ka pa ring member, hindi ka pa rin nakabenta, you're still part of the family. No doubt about that. Hindi mo kailangan na lumayo, hindi mo kailangan na mag-self-pity, hindi mo kailangan na mag-isip na, "Ay hindi naman ako importante kasi wala akong benta, eh." Ikaw lang ang nagsasabi niyan, hindi kami. Kasi welcome na welcome ka pa rin. Ang minsan lang talaga yung tao lang talaga yung lumalayo. Yun yung totoo, eh. Ikaw lang yung lumalayo pero actually member ka pa rin, ayan. New member po, pa-accept po, si Jocelyn Lituañas. Wala naman siyang ano, wala naman siyang walang pumapasok pa, Barbie. Alright? May pumapasok pa ba kayong team bago ako magsimula? Fairy Mageline, Edgar entered the room. Yan, team growth, we grow together. So, bakit bakit ka walang benta? Bakit ka wala pang bagong member? Meron ka lang kailangan pang matutunan. Kailangan maging consistent ka rin sa pag-aaral, sa pagmamahal mo sa negosyo, pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi parang ganito lang yan eh. Meron kang responsibility sa family mo. Okay? So, may pressure ba or wala? Yung responsibility mo sa family mo. Kung responsable kang tao, kung ikaw yung tipo na ayoko ng ano lang, ayoko ng kumakain lang, ayoko ng tambay lang, ayoko ng walang inaakyat na pera, eh. 'Di ba? May pressure o may pressure? Meron. May pressure siya. So, it's the same way din sa business, meron din siyang pressure talaga. Ngayon, pagka pagka ba nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng hanapbuhay, ano bang ginagawa mo, lalayas ka na ba sa inyo? Hindi naman, 'di ba? Maghahanap ka pa rin ng bagong trabaho. So, gagawa ka ng paraan. Sa business natin gano'n din. We will do whatever it takes. Ano man yung mga nangyayaring challenges sa buhay mo, sa family life mo, you will do whatever it takes para makapag-deliver ka ng nararapat para sa family mo. Para makapag-deliver ka ng comfort sa family mo. Kasi yun yung alam mong tama. So, dapat ang mindset natin sa negosyo gano'n din. Makapag-deliver tayo ng tama sa negosyo kasi lahat yan gearing towards dun sa comfort din ng family natin. Yan, amazing life, Brother Edgar. So, again, ulitin ko kasi may bagong pasok disclaimer. What you are about to hear for tonight is nothing personal. It's not about you. This is in general. Okay? May benta ka or wala, we don't care. You're still part of the family. Hindi mo kailangan isipin na wala kang kwenta. Ay, wala akong ano. Hindi nila ako pinapansin kasi wala akong benta. Hindi. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Kasi every time na magme-message kayo sa akin, a-attend kayo ng training, wala kayong naririnig na, "Oh, wala ka namang benta, eh." Hindi niyo yun narinig sa'min, 'di ba? Wala kayong narinig na ganyan sa'min. Alright, so let's start. Ayan, tinakpan na naman. Yan, why business behavior matters? Bakit ba importante? Sabi nga 'di ba, mas importante daw yung attitude kaysa dun sa skills kasi ang skills pwede mo siyang matutunan. While attitude, ano, iba kapagka meron ka talagang ano, asal o ugaling na kakaiba. Yung hindi ka marunong mag-adjust, yung hindi mo kayang makihalubilo sa ibang tao, ah, empathic ba tawag dun, intrapersonal ba yun? Basta yun.
Ayan, so bakit importante na tama yung behavior natin when it comes to business? Kasi kapagka hindi nga tama yung ugali natin, ang gusto natin lagi is nang-aabuso lang tayo, yung parang nagga-gaslight ka na, "Uy ano, sumali ako diyan, pinagtiwalaan kita, pero hindi mo naman ako sinusuportahan, pero hindi mo ako binibigyan ng pamasahe, hindi mo ako pinapakain." Hello? Again, nothing personal, hindi ikaw yung pinaparinggan ko, okey? Hindi lang ikaw ang ano, hindi lang ikaw yung kausap ko dito at hindi para sa'yo 'tong Zoom na 'to. Kung tinatamaan ka man ngayon, maaaring may konting tama, maaaring kasi guilty ka, pero hindi para sa'yo 'to, okey? So, in my 12 years of experience kasi, lahat 'yan napagdaanan ko and lahat 'yan ngayon pinagdadaanan din ng mga leaders. Kaya nga pinagawa nila sa'kin 'tong meeting na 'to para sa ating lahat, para align lahat. Bakit? Kasi kapag nagsimula tayo ng mali, matatapos tayo ng mali. Kaya dapat lahat sisimulan natin ng tama. Labas-pasok din si Mama Labs tsaka si Imelda. Anything na sinimulan mo ng mali, hindi yan matatapos ng tama. Parang relasyon yan. Alam mo ng mali, pinasok mo pa, may hugot eh. So, tingin mo liligaya ka sa simula lang. Pero walang growth doon. Hindi siya nagiging maganda. So, importante meron tayong tiwala sa isa't isa at hindi natin sisirain ang tiwala. Okay? Meron tayong disiplina, meron tayong sense of professionalism. When it comes to professionalism, kapag sinabing ganitong oras, dapat darating ka ahead of time, hindi ka late. Kapag sinabing meron tayong training, meeting, at nag-commit ka, dapat pupunta ka. Anything na sinabi mo na may commitment, na nag-commit ka na, okay, gagawin ko to, dapat gawin mo siya kahit anong mangyari. Gagawan mo ng paraan. Yan, para sa ating long-term relationship. A strong business is built by responsible people. Sabi nga ni Gladys kanina eh, ang dami niya mga good news sa akin tungkol sa grupo niya, ganyan, ganyan. Sabi ko kasi, magaling kang leader. Magaling, nadadala mo sila, nakakadi mo ng maayos yung team mo, napapasunod mo sila. Sabi niya, magaling kasi yung mentor namin, ma'am. Sabi ko, hindi, kasi responsable kayo. Kasi mahirap, ah, turuan or i-guide ang tao na hindi responsable, yun. Baka kaya hindi ka sumusunod pa sa leader mo kasi kulang ka pa sa sense of responsibility. Baka hindi mo pa kayang sumunod kasi nga ikaw mismo hindi mo pa alam saan ba direksyon ng buhay ko. Dapat malinaw na kaagad sa'yo ngayon pa lang at this point, bakit mo ginagawa din yung business. Kung ginagawa mo siya, because of business purpose, well, good. Kung ginagawa mo siya kasi gusto mo lang ng community, well, okay lang din yon. Kung ginagawa mo siya dahil gusto mo lang yung products, okay lang din yon. So, walang pressure, no pressure at all, okay? Pero, kung gusto mo magkaroon kasi ng resulta, so what we are talking uh, about tonight is business. Kung gusto mo magkaroon ng resulta, gusto mo magkaroon ng buhay na maganda, comfortable life with your family, with your deepest why, dapat meron kang mabigat na sense of responsibility. Dapat responsable kang tao. Kapag responsable ka kasing tao, yung mga distractions, yung mga obstructions, hindi mo yan papansinin. Tatawanan mo na lang 'yan. Maraming ganyan. Pag akong kausap niyo, lahat 'yan babasagin ko na, "Eh, coach kasi yung ano ko, eh, hindi naniniwala." Eh, 'di 'wag mo na siyang kausapin, iba move forward ka naman. Next, gagawin mo lahat ng puwede mong gawin para maging maayos yung negosyo mo, parang maging maayos yung sarili mo. 'Yan, nanay ni Paul pumapasok. Eto, ayan. Hindi ikaw 'to, ulitin ko. Eto yung napag-uusapan lang natin, bakit? Baka in the future magkaroon ka ng grupo at maging problema mo 'to. Nadaanan na namin 'to at ayaw kong pagdaanan ninyo, okey? O paki-type na lang 7 kung okey lang sa inyo na pag-usapan natin 'to. Yan, type 7. Ulitin ko, hindi ikaw 'to, pag-uusapan natin 'to para sa iyong future team. Para sa future ng business mo. Yan, type 7 para hingi din ako ng permiso sa inyo. Oh, hindi ako nambabastos dito, okay? Disclaimer ulit, ang pag-uusapan po natin is alignment ng ating negosyo kasi gusto po natin na kayo po ay umasenso.
Gusto po natin na kumita kayo at hindi kayo mabaon sa utang. Ayan, thank you sa mga nag-type ng 7. Teka lang, natatakpan na naman. Ayan. So, matagal ko na din 'tong sinasabi sa mga team ko na bawal kayong magpautang, 'yan, sa product, 'yan. Huwag kayong magpautang sa product. Bakit? Ayan, puwede ko bang mabasa sa chat box kung sa tingin ninyo bakit bawal magpautang ng products? Dati kasi naisip ko rin 'to nung bago ako sa mundo ng MLM. Sabi ko, yung upline ko may-ari siya ng ano, ng center din. Sabi ko, hindi man lang ako pinapahiram ng stocks. Talagang gumagawa pa ako ng paraan para lang makabili ng stocks para ibenta. Sabi ko, grabe naman 'to kakuripot, hindi nagpapahiram. Pero hindi naman ako nagsasabi ng pautang. Pero naisip ko lang na sana pinapahiram niya ako para mas mabilis gumalaw. Kasi ano naman 'yan, eh, subjective naman kasi din 'yang pagpapahiram. 'Pag ang pinapahiram mo naman is marunong magbayad, okey lang, 'di ba? Pero hindi 'yun ang case, eh. Karamihan 90%, 95% ng tao hindi po marunong magbayad kaagad, walang kusa. Kaya iniiwas po namin kayo sa kapahamakan. Kasi imagine kung nagpahiram ka ng stocks, ng products, 5 boxes, magkano na 'yun? So, 600 times 5, ₱3,000, 'di ba? Hindi naman kasi biro-biro yung ₱3,000. Gusto nga natin kumita kayo, eh, ayaw namin po kayong malugi. So, basahin ko lang yung ibang sagot, ha. Ayan, need kasing funds, pampaikot din, nauubos ang kapital. Tama, nauubos ang puhunan, product ang umiikot na pera sa business. Kapag puro utang, nawawala ang cash flow. Exactly. So, 'pag hindi kayo napautang ni upline, ng kaibigan ninyo ng products, huwag kayong magtampo. Huwag kayong magtampo. Ang sasagot niyo lang, "It's all right. I understand." Kung ikaw naman yung inuutangan ng products, hindi mo rin kailangang magpaliwanag. Ang sasabihin mo lang, "Pasensya na, ang business kasi natin is cash basis." Gano'n lang. Hindi hindi mo kailangan pang mag-explain ng mahaba na, "Pasensya ka na, 'di ka mapapa-utang kasi ganyan, ganyan." Sabihin mo na lang, "Pasensya na, ang business kasi natin is cash basis." Period. Ayan, paki-type nga para alam niyo yung sasagot ninyo. Ayan, nasisira ang relationships kapag hindi nakabayad, nagkakaroon ng tampuhan, iwasan o sama ng loob. So, para dun sa nagpapautang, paki-type, "Pasensya na, ang negosyo natin ay cash basis." Ganun lang, wala na ibang paliwanag. Yun naman nangungutang at hindi pinautang, ang sagot lang, "Ay ganun ba, naintindihan ko, salamat." Walang samaan ng loob, walang personalan, business lang po tayo, okay? Are we clear with that? Opo, wag po tayong mangungutang ng products kasi po hindi rin po namin 'yan inuutang yung products. Pinagsisikapan po, pinaghirapan. Kuwento ko lang ulit, ha. Nag-start po ako sa business na 'to na ang capital kong pinaikot is only ₱3,000. ₱3,000 lang po yung pinaikot ko. Ikot ng ikot, roll ng roll, gumamit ako ng pera ng iba, mga nag-stake sa'kin, binenta ko, tapos from there kumikita rin kasi ako sa binary, sa mga points, yun yung pinaikot ko hanggang lumaki ng lumaki yung kapital ko. So, we have free 10 minutes pa sa meeting. So, 'pag naputol, pasok ulit, ha. Bibigyan ko kayo ng 2 minutes to 3 minutes para pumasok ulit. 'Yan, pasensya ang business natin ay cash basis, ayan. 'Yan lang yung sasagot ninyo. Huwag na kayong mag-explain pa ng mahaba kasi wala kayong responsibilidad or liability pa na magpaliwanag. Kasi mas mahabang sasabihin, mas magulo pa, mas komplikado pa. Ayan, alam niyo na yung sasagot, ha? Okay. So, subjective din po yung pagpapahiram kung kilala niyo na mahusay magbayad, bakit hindi? Pero if that's the case, mahusay siya magbayad pero magkaroon kayo ng kasunduan. O puwede ba kasunduan natin kapag hindi mo 'to mabenta, in 3 days ibabalik mo yung hindi mo mabebenta at bayaran mo yung nabenta mo. Kasi nabenta mo na nga, eh, ba't hindi mo babayaran, 'di ba? 'Wag naman gano'n, 'pag nabenta mo bayaran mo. Kasi walang gano'n. Ayan, 'di na ako magsasabi ng mga salitang mabibigat. Ayoko maka-offend. 'Yan, debt accumulation, cash flow issues, credit risk, pressure to perform, disadvantage of credit, tama.
Masarap pong makasumpong ng ayaw kumuha 'pag walang pambayad. Ayan, okey. Alam niyo na yung sasagot niyo ngayon, tinuruan ko na kayo. Ayan, walang mapapaikot na kapital sabi nga rito, Ayan, 'pag puro daw utang, wala ng pambayad si negosyante, malulugi. 'Di ba? Kawawa naman yung upline ninyo, malulugi. 'Wag gano'n, kayo pa yung magiging dahilan para siya'y ma-demotivate. Imbes na yung upline niyo sipag na sipag, dahil wala na ng pampaikot, na-demotivate. 'Yan, ang rule natin dapat either cash, cash on delivery, COD, or kung walang cash, walang ano, ayaw ng COD, next time na lang 'pag may pambayad na. Kung nagawan nila ng paraan yung package, dapat mas kayang gawaan yung ng paraan yung retail, tama or tama? 'Yan, okey. Ang kapital dapat pinapaikot, hindi tao yung pinapaikot. Ang operations natin para tuloy-tuloy, para yung cash flow is secure at ang business natin is healthy. 'Yan, tama, tama. 'Yan, discipline first before profit. So, wag niyo sabihin na, "Kasi wala akong kapital, kaya hindi ako makapagbenta." Hindi niyo 'yan puwedeng sabihin sa'kin. Kasi alam ng mga kaibigan ko 'yan, alam 'yan ng mga kakilala ko na nagsisimula ako na wala din akong pera. Mukha lang akong may pera, pero wala akong pera. Only ₱3,000 piniikot ko, pinagsikapan ko. Ang kulang lang talaga ay sipag minsan tsaka focus. 'Pag meron kang sipag, 'pag meron kang focus, 'pag meron kang commitment, at meron kang sense of responsibility, lahat 'yan makukuha mo. Lalaki at lalaki 'yan. 'Yan, sa mga clients, kunyari ang clients ko kasi ano, gusto niya mahatid kaagad sa kanya, COD. Okay, 'pag hindi naman daw COD, 'pag GCash, papa-GCash ko yung payment. So, 'wag niyo munang ipapadala hangga't hindi pa nagse-send ng screenshot, hangga't hindi niyo pa verified na bayad na. Para iwas problema. Kasi siyempre, actually hindi lang naman kayo na-stress 'pag singilan, pati ako, Kasi may magsasabi sa'kin, "Si ano hindi nagbayad, ganyan, ang hirap singilin." O 'di ba pati ako na-stress. So, para mas maganda, wag niyo munang ipapadala yung products hangga't walang screenshot or proof of payment, okey? Para iwas kayo sa problema, ayan. Mawawala daw yung trust. Minsan sabihin, "Oh, papa-GCash ko." Inabot na ng 1 week, "Asan na yung GCash?" "Saglit lang, papunta ng tindahan." Parang ang tindahan sa Sulu pa. Ayan, golden rule, fast transaction, healthy business, kailangan cash basis, alright? Meron nga tayong golden rule, 'di ba? Do what ano yung sabihin? Wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong, gawin din sa'yo. Gano'n ba 'yun, tama ba? Teka, naguluhan ako, Yung ayaw mong gawin sa'yo, 'wag mong gawin sa kapwa mo. So, kung ayaw mo na niloloko ka, pinapaikot ka, 'wag mo rin gawin sa iba, gano'n lang 'yun. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng tao, 'yun din ang gawin mo sa kanila, pero 'wag kang maging people pleaser. Kasi isa pa 'yan sa magiging downfall kapagka ikaw ay people pleaser, kapagka ang gusto mo lang lagi is mag-please ng mga tao na, "Ay baka baka magtampo 'to sa'kin kasi hindi ko pinagbigyan." Ay baka sabihin nito, "Ang sama ng ugali ko kasi hindi ko pinahiram." Again, hindi po maganda na maging people pleaser. Dapat dun lang tayo lagi sa tama. Iba po yung community natin as sister, as brothers, kesa po dun sa sinasabi na kailangan mo silang i-please. Hindi tayo nandito sa negosyo na 'to, sa MCOR community para i-please po ang isa't isa. Nandito tayo to support, hindi po para hilahin, maghilahan pababa. Okay, so wala po tayong hilahan pababa here. Next, 'yan 'pag may utang, kung meron ka man utang, matandang utang na 'yan, ninuno na, antik na utang na, maghulog ka kahit 'di ka sinisingil, kahit pa ₱150, 1,000 ang mahalaga, hindi ka nakakalimot. Magsabi ka lang na, "Pasensya na, kasi GD na ako ngayon, eh. So, maghuhulog ako kahit ₱50, kahit 100, okay lang 'yan." At least naging tao ka, nagpakatao ka, kaysa yung kinalimutan mo na 'pag tumitingin sa'yo yung pinagkautangan mo, ikaw yung iiwas, na 'pag sinisingil ka, ikaw pa yung galit. 'Di ba, wag pong gano'n. Kasi gagaang lang po yung buhay natin kapagka ginagawa po natin lagi yung tama, 'yan. Lagi po yung trust, huwag nating sisirain. Your attitude in debt reflects your character in business. 'Pag,
'pag tayo daw po ay hindi marunong ayusin yung ating mga finances, yan lulubog po yung ating negosyo. 'Pag tayo'y kumikita, gaano man kaliit yung kinikita natin dapat meron tayong sine-set aside na pang-emergency funds natin. Kung hindi mo man gagamitin sa negosyo, yan kung meron ka pang mga iba pang mga kailangan na bayaran, unahin mo yun bago yung luho. Ang luho, huli po yan. Nung nag-start kami, hindi po kami nag-start ng luho. Masaya na kaming kumakain lang sa labas ng bahay. Yung mang-inasal nga, ano na sa'min yun, luho na yun dati. 'Pag nagmamang-inasal kami parang ano na yun sa'min, reward na. So, ang luho talaga sa huli na. Kailangan muna matapos muna yung mga liabilities mo, yung mga responsibilities mo, mapalago mo muna yung pera. At saka mo gawin yung mga bagay na tingin mo deserve mo. Kasi ang reward sa huli siya, hindi siya sa una. 'Pag nauna ang reward, yari. Yan, puwede ba tayong mag-picture muna? Maka-cut na kasi. Tapos pasok kayo ulit. Kasi baka mamaya 'di na pumasok yung iba, eh. Stop share ko, ha. Mapuputol na siya, eh. Ayan, tayo po ay mag-picture taking muna habang kayo ay gising pa. Baka mamaya hindi na pumasok yung iba sa sunod. Pero last 3 slides na lang 'yon. And M-cosine po tayo. Isa pa, 1, 2, 3, smile, open cam. Again, disclaimer, wala po akong pinaparinggan. Wala man kayong benta, it doesn't matter. Family pa rin po namin kayo. Hindi dahil wala kang benta, wala kang kwenta. Hindi po yan totoo. Hindi yan totoo. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Kung bakit po nagkakaroon ng masasayang happenings yung may benta, syempre po, kasi may benta sila. Ang hirap naman pong maging masaya, 'di ba? Isasama ka sa kasiyahan ng wala ka naman ding ano, resulta, wala kang ambag, gano'n po talaga 'yun. Pero 'pag meron naman tayong mga ating grupo na mga meetings, na mga happenings, welcome po kayo. 1, 2, 3, M-cosine. Ay, Ate Tess, nandito pala si Ate Teresita. Ayan, 'pag naputol po balik lang kayo ulit, okey? Kasi hindi po tayo naka-pro. Merong 1 minute. Puwede po kayong magtanong at this point, puwede kayong magbigay ng saloobin ninyo. 'Yan, last 3 slides na lang 'yon. Puwede kayong mag-unmute. Ayan, sabi nga ni Gladys, delayed gratification. Alam niyo ba kung ilang taon po yung delayed gratification ko? 5 years. 5 years po akong ano, delayed gratification. Bago kami kumain ng Jollibee, ng mga McDo, kung ano-ano, nagko-compute kami yung 2,000 sobrang expensive na sa'kin yun. Parang ang laki na ng nawala sa budget ko pagka 2,000 yung binabayaran ko. Pero ngayon, ayan, hindi po sa pagmamayabang, yung 2,000 po, balewala na po yun sa'kin ngayon. Kumakain po kami minsan 6,000, 7,000. Kasi nga po, nag-practice kami ng delayed gratification. Ginawa muna namin yung mga dapat, nag-build muna kami ng foundation, nagsipag na nagsipag para makuha namin yung gusto namin na resulta. Lumiliit ang mundo 'pag 'di tayo nakabayad sa utang, lalo pa kung madami tayong pinagkakautangan. Ayan, sabi ni Mama Labs, "Wag mong gawin sa ibang ayaw mong gawin nila sa'yo." Sabi ni Sunshine, "Do not do unto others what you don't want to yun, basta yun na yun. O, baka meron kayong saloobin bago maputo, less than a minute. Baka meron din kayong question. Ayan, si Katleya, delayed gratification din yan. Mahusay din siya mag-ano, mag-handle ng pera.